Game, kwentuhan na tayo mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, umpisahan muna natin. No? Alam ko ang topic natin si Sara Duterte. Oo. Pero bago natin puntahan yan, unahin muna natin to si Leandro Leviste. Mm-hmm. Nag-iingay na naman tong batang ano na to, batang promil. Si Genius Boy, oo, si Criminal Genius. Oo, may bago na naman pakulo itong si Criminal Genius. Oo, palibasa kasi mga kababayan, kahapon nagpunta si presidente sa sa Malacanang, sa Batangas. At syempre, habang nandoon sa CPBBM sa Batangas, siya naman ay nasa batasan. Siya naman ay nasa batasan at gumagawa ng fake news. Oo, di ba magkalayo? Oo, syempre, ganun talaga. Pag nandiyan ang kalaban mo sa poder mo, tago ka muna, lalo't wala ka naman laban. Oo, si Genius Boy yan eh. Promil Kid. Kawawa naman ng Promil. Nadadamay sa kalokohan ni Leandro Leviste. Oo. But anyway, eto nga. Ito ang pakulo ngayon ni Promil Kid. Oo, wait lang ha. Yan. Ito ang pakulo niya. Sabi, gusto rin niyang paimbestigahan ang gobyerno ng tawag dito, ang gobyerno ng Batangas, specifically ang gobernador ng Batangas na si Vilma Santos Recto, dahil daw sa alleged discrimination. Oo. Alleged discrimination, mga babayan. Ito yung sinasabi niya sa kanyang Facebook. Ayan. Kahapon yan. O, sabi, pinahiya ni Recto si BBM as if you care. Inulunsad na sa Batangas ang bawat barangay maikinabang pero 84 barangays ang hindi nabigyan ng 200,000 na ipinangako ni BBM. Sabi, ipapahabol na raw ang mga tseke pero hindi ito sapat. Imbestigahan ang pang-aabuso ng gabinete sa ayuda para sa taong bayan. Yan sabi niya. Okay? E di hintayin pa natin. Tapos, in-issue niya to. Sabi, bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kilo PBM bigas? Si ES Recto ba ang sumasagot ng gastos? Ayan, no? Inissuehan niya yung tinta. Inissuehan niya, mga kababayan, yung tinta ng pangpapaprint. Oo. Sige na lang. Tawag dyan, nitpicking. Oo, sa Tagalog. Ano Tagalog na nitpicking? Nana. Nagpapakanana na lang si scammer. Scammer to eh, si Leviste. Tapos, skip na natin yan. Ito na lang. Tapos ito, sabi niya, kailan sasagutin ang alegasyon na sinabi ni Bokal Rocafort sa isang kapitan na hindi binigyan ng 200,000 mula kay BBM ang 84 barangays dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos. Wag na ito maulit dahil walang barangay ang dapat mawalan ng ayuda dahil sa tampo. Oo. Aga ng eleksyon, no? Aga ng eleksyon dito sa Batangas. Ayan. Hindi ba aaminin ni Recto kay BBM na hindi isinama sa ayuda ni BBM ang 84 barangays dahil sa tampo ni Governor Vilma? Payag ba si BBM na pagsinungalingan siya ng sarilyang gabinete, presidente ng Pilipinas? Ganun ba kadali kalokohin? Oh, di ba? Ang dami sunod-sunod, parang babae. Bakit daw nagtatampo? Kasi natalo raw si Lucky. Okay, sabi. Dami issue. Parang babae, no? Parang babae to si Leviste. Oo. Kuda ng, ganun eh. Kuda ng kuda. Kuda ng kuda. Ngayon, mga kababayan, so, meron pa siya isang sinabi dito sa balita na to. Meron pa siya isang sinabi. Ay, hindi niyo pala nakita yung yung post. Weird. Oo, hindi niyo pala nakita yung post. Ito yung mga post. O, yan na lang. Papakita ko na ngayon. Ayan. Yan. Yan, yan yung mga post niya kanina. Yung mga binasa ko kanina. Nasa Facebook page niya yan, mga babayan, kung gusto niyo puntahan. Ayan, diba? Yan. Kaya pala tataka ako, ba't ibang balita yun na nakikita sa screen? Yan. Diba? Tatapo daw kay Vilma, etc., what have you, blah, blah, blah.
Meron pa siya isang sinabi. Ang sinabi pa niya, ito. Nag-credit grab pa. Nag-credit grab. Oo, siya raw ang pinakinggan ng presidente. Parang gano'n ang pinapalabas niya. Sabi niya, after we raised this issue this afternoon, the barangays were told they will now be given their 200,000, but the president should still ask Secretary Recto and Governor Recto why did they not include these barangays today. So this abuse of public funds will not be repeated. This is also a reason why instead of giving more ayuda, the president should just suspend the fuel excise tax and lower the VAT. Yan. Oo. Dahil daw sinabi niya na dahil pinagpo-post daw niya at tapos nagkaroon siya ng press conference, siya raw ang pinakinggan ng presidente, etc. etc. Okay, wait lang. Pag-usapan ngayon natin ang totoo. Oo. Ito yung expectation. Ito yung expectation ni Leandro Lebiste. Pero iba ang reality. Iba ang reality. Actually, may minention pa nga siya dito eh. Na pangalan nun, Rocafort. Saan na yun? Ayan, Bocal Rocafort. Sabi, ito ba yun? Wait. Ito. Diba? Sabi niya, kailan sasagutin ang aligasyon na sinabi ni Bocal Rocafort? O, malinaw mga kababayan ha. Sa sinabi po ni Leandro Lebiste, ang kwento niya, syempre, kwento niya, siya bida, di ba? Arweng, salamat sa iyong super chat. God bless, Arweng. Oo, God bless sa'yo. At salamat sa iyong super chat. Syempre, kwento niya yan, siya ang bida. Ayon sa kwento niya, sinabi daw ni Bocal Rocafort, okay, sa isang kapitan na hindi binigyan ng 200K dahil nagtatampo daw si Governor Vilma Santos. Okay. Sige. Ang problema, nagwa-viral ngayon yung sagot ni Bocal Rocafort. Hindi ko alam kung ito yung Bocal na yun, pero kapitan to eh. Anyway, Rocafort, baka magkamag-anak. Ito ngayon ang sinabi ng isang Rocafort. Isa pong kasinungalingan ang pahayag ni Congressman Leandro Lebiste. Sabi niyan, ang nagsabi niyan ay si Captain Fernan Rocafort, ABC President, Province of Batangas. Captain Fernan Rocafort. Okay. Nagva-viral to ngayon eh. Sabi, isa pong kasinungalingan ng pahayag ni Kong Leandro Lebiste na ako ay may sinabihan. Aso siya nga yung pinapatungkulan ni Lebiste. Oo. Saan na yun? Siya nga yun. Siya yung Bocal Rocafort. Okay. Sige. Na ako ay may sinabihan na hindi sila pwedeng makakuha ng SCPF ng Pangulo dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos Recto. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil hindi sila makakapunta dahil sila ay pinigilan at tinakot dumalo ng kanilang congressman. Agoy! Patay tayo dyan. Ay, how the tables have turned. Ay, Leandro Lebiste, magpaliwanag ka dito. Magpaliwanag ka ngayon, Leandro Lebiste, ha? Aabangan ko yung post mo. Aabangan ko yung post mo, Leandro Lebiste, sa sinabi ni Kapitan Rocafort. So, ang chismis ni Leandro Lebiste, nagtatampo daw si Vilma Santos, ha? Nagtatampo daw si Vilma Santos kaya hindi pinapunta yung 80 barangay. Oo. Pero ang tunay na kwento daw, according kay Rocafort, na siyang nagsulat nitong binabasa natin ngayon, according to him, hindi sila pinapunta
dahil naggagalit daw si Leandro Lebiste. Ay, nagagalit ka, Leandro Lebiste, dahil tatanggap ng ayuda ang mga constituents mo sa Batangas at ang tatanggapin nila ay galing sa presidente? Ano to, set up? Hmm. Ano to, set up? Siguro ganito rin nangyayari sa Davao. Kapag may ayuda ang presidente doon, hindi pinapapunta ang mga tao. Pinagbabawalan. Ayan oh. Oh. Lingid sa kaalaman ni Kong Leandro Lebiste, kahit sila ay pinigilang dumalo, tumulong pa din po ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Ako po ay nakikiusap na sana po wag ipitin o gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa kong kapitan. Ayan, si Cap Fernan Rocaport, ABC President Province of Batangas. Hayop ka, Leandro Lebiste. 10 kilong bigas yan, no? Pinigilan mo yung mga tao makakuha. Ginawa mo pa ng intriga. 80 mahigit na barangay, di ba? 80 mahigit na barangay. Hindi niya pinapunta. Kasi tatanggap ng ayuda kay Governor Vilma Santos Recto, na alam naman natin na kaalyado ni President Bongbong Marcos. Sira ulo tong batang to, guys. May topak tong batang to. Sabi ni Losa Natam. Sabi ni Losa Natam, Sir Coach, dapat wag natin iboto si Lebiste kung may balak pang tumakbo. Ay, hindi po ako taga Batangas, ma'am eh. Hindi po ako botante ng Batangas. Kaya wala po akong karapatan diktahan ang mga gustong gawin ng mga taga Batangas. Pero kayo mga taga Batangas, if you know what's good for you, huwag niyo na iboto si Leandro Lebiste. Kahit governor pa yan. Kahit governor pa yan. Huwag niyo boto to si Leandro Lebiste. Diyos ko. Tingnan niyo ginawa ng bata. My goodness. So ano kaya sasagot ni Lepiste dito? Ano yung sasagot niya dito? Yung yung mismong bukal ang nagsalita na sinabi, huwag silang gamitin sa pamumulitika. At wala raw siyang sinabi na kaya raw na pinigilan daw sila ni Vilma Santos dahil nagtatampo daw siya. Kapitan mismo nagsabi yun. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil hindi sila makakapunta dahil sila ay pinigilan at tinakot dumalo ng kanilang congressman. Lingid sa kaalaman ni Kong Leandro Lebiste, kahit sila ay pinigilang dumalo, tumulong pa din po ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Laglag ka ngayon. Pasensya na po kung narinig may maingay kasi may fireworks. Tsaka nag-iingay yung mga aso. Oo. Hindi lang yan. Meron pa itong isa mga kababayan. No? Ito yung isa sa mga mensahe galing sa mga constituents ng Batangas. Sabi, good morning po ma'am. Ako ay humihingi ng paumanhin sapagkat kami po mga kapitan. Sinong kapitan kaya to? Anong pangalan nito? Kami po mga kapitan ay pinigilan ng aming mayor at ng aming congressman na huwag pumunta. Kaya po masakit po para sa amin, wala lang po kaming magawa. Kaya paulit ko pong humihingi ng paumanhin. Maraming pong salamat sa inyong pangunawa sa aming mga kapitan. Grabe ka, Leandro Lebiste. Ang hayop mo. Ang hayop mo.
Leandro Libiste. Ito yung nag-post eh. Sabi niya, sino ga? Batanggenyo eh, no? Sino ga? Sino ga ang pumipigil sa mga kapitang lumapit sa aming minamahal na Governor Vilma Santos Recto? Huwag kang masyadong epal, Barbie. Baka balikan ka ng karma, sabi. Alam mo kung ano ang ginagawa mo, wag ganyan. I stand by my governor. Marami kami nagmamahal at ipagtatanggol siya sa abot na yung makakaya because we know her and we know the truth. Patuloy mong sinisiraan si E.S. Ralph na walang hangarin kundi makapagdala ng biyaya galing sa national government sa ikabubuti at ikakaunlad ng bawat Batanggenyo. Hindi ka din tumigil sa pagtira sa aming governor na hindi mo kagayang walang iniisip kung hindi ang maglingkod. Para saan ang paninira mo? Para sa pangarap mo maging susunod na gobernur? Ang dumi ng politika mo, Barbie. Okay. So, hindi siya magsesenador? Hindi niya kaya? Mag-governor na lang daw siya. According dito sa nag-post kay Sara Daroy Adolfo. Kaya pala maaga siyang gumaganito. Kaya pala maaga. Hindi na siya magsesenador. Hindi na niya papalitan si Loren Legarda. Oo. Hindi na siya papalag sa pagkasenador. Baka nahirapan eh. Feeling ko dito sa Congress nahirapan siya eh. Kaya mag-governor na lang siya. Baka mali natin tamad, ayaw bumiyahin ng simula Batangas hanggang QC, di ba? Mali ba natin kung gano'n? Or baka baka may jowa siya sa Batangas, ayaw niyang iwan, di ba? Oo. So, well, let's see. Di pa naman tayo sigurado. Post lang naman niya ng isa sa mga netizen. Pero, tingnan natin. Tingnan natin. So, ganun pa lang sistema. Oo. Olats, matatalo ka talaga. Wala eh. Olats na olas siya sa mga taga Batangas eh. Sabi ni Ate Mishi, ayan oh. Ayan mga taga Batangas, nakilala niyo na ugali niyang lipisteng yan. Huwag niyo iboto sa pagka-governor. Oo, nagpakilala bigla si Libiste. Mukhang marami naman yata sa Batangas na nakakaalam na Barbie siya. Totoo ba mga taga Batangas? May taga Batangas pa tayo dito. Oo. So sa first district itong si Lepiste. Oo. Shoutout dyan sa District 1 ng Batangas na sayang ang boto nyo. Sabi ni Alexander Hernandez, taga Batangas yata siya. Sabi niya, hindi talaga. Hindi kami nasisirang nasisiraang mga taga Batangas. Ay, naku. Diyos ko. Di ba? I mean, it is what it is, di ba? Yun lang. Na-expose. Alam niyo nakakatawa dyan? Sinet up niya yung lahat. Sinet up niya, pinagalitan niya yung mga kapitan, sinabihan niya, huwag kayong pupunta. Tapos, after nun, nagpa-press conference siya at ang press conference niya, si Vilma Santos daw, pinagalitan yung mga kapitan para huwag pumunta, tapos pa-victim, etc. Tapos ngayon, yung mga inaway niya na senador, na mga kapitan, sila mismo nag-expose sa kanya. Oo. Alam niyo tawag dyan? Alam niyo tawag dyan, mga kababayan, sa nangyari na yan? Oo. Retribution. Oo. Retribution niya. Nakaganti yung mga kapitan. Di kami pupunta. Gagamitin mo pa sa politika mo. Sige, bala ka. Expose ka namin. In-expose eh. In-expose to si Barbie Lenlen eh. Di ba dati sanay tayong tawagin na Lenlen si Lenny? Wala na. Hindi na si Lenny ang Lenlen para sa akin. Ang Lenlen na ngayon si Leandro Lebiste. Si Lenlen Leandro. Si Lenlen. In-expose ng mga taga Batangas mismo. Sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Good luck.
Mm. Di ba, Lenlen? Good luck sa pagtakbo ng governor, ha? Bahala ka sa buhay mo. Tingnan natin kung mananalo ka dyan. Kita-kita po tayo sa ating susunod na live. Alright? Bye everyone. See you in a bit. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.